Araw-araw siyang kukulitin ni Lele. Araw-araw kang iiyak. Araw-araw akong luluhod. Kung wala nang ibang paraan, diretso na nating halungkatin ang canvas bag niya. Siguradong nasa bag ang passbook na iyon. Tara, puntahan natin ang sira niyang restaurant. Isang painting kapalit ng 1,000,000. Ang deal na ito. Sulit. Tingnan mo, pwesto sa gitna ng syudad sa mismong kalye. Ang pila abot na hanggang kalsada. Magkano kaya ang ginastos dito? Na ipinasok dito? Ano bang sabi ko sa'yo? Kung walang 1,000,000, hindi niya kayang magtayo ng ganito. Yung pera ng tatay mo. Diyan lahat napunta. Tara na. Teka lang. Hayaan mo si Lele. Na mauna. Lel, tandaan mo yung mga sinabi ni Papa sa'yo, ha? Opo, tanda ko po. Pagkatapos mong sabihin yon, ibibili kita ng Transformers. Sige na, puntahan mo na ang lola mo. Ninang, may bata sa labas. Sinusubukang pumasok sa kusina. Lola. Lel, anong ginagawa mo rito? Lola, ito po yung dinrowing kong birthday cake. Yung cake po dati. Ako po ang nakasira. Sorry po. Uwi na po kayo sa bahay. Gusto ko na pong matikman ang luto ninyo. Lel. Mag-isa ka lang ba? Ma. Anong ginagawa niyo rito? Ma. Araw-araw kang hinahanap ni Lele. Sa kakakain ng inorder na pagkain. Nagka-gastroenteritis na siya. Walang nagluluto sa bahay. Ang laking ipinayat niya model. Alam kong kasalanan ko ang nangyari noon. Yung tungkol sa cake. Yung tungkol sa budget. Hindi ko po dapat kayo sinabihan ng ganoon. Ma, umuwi na po kayo. Hindi po kaya ni Lele nang wala kayo. Lola, umuwi na po kayo. Hindi masarap ang pagkain sa bahay. Gusto kong kumain ng luto mong Hong Xiaoru. Itong batang to, ako ang nagpalaki. Mula noong 3 buwan pa lang siya, buhat-buhat ko hanggang ngayon. Bawat isang subo niya, ako ang nagpapakain. Ma, nagkamali po ako. Sumama na po kayo sa akin pauwi. Sige na po. Mama, binigay ko na po kay Lola yung drawing. Bilhan mo na ako. Yung limited edition. Yung limited edition na Transformers. Sabi po ni Papa. Basta lokohin daw natin si Lola. Para makuha yung kay Lolo. Na 1,000,000 pisong passbook. Magkakapera na raw tayo. Lel. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi po ako nagsisinungaling. Nag-pinky swear pa po kami ni Papa. Meron si Sanghao kaya gusto ko rin. Hindi ka tumutupad sa usapan. Sinungaling. Kay gandang palabas ng pagiging mapagmahal na ina at masunuring anak. Turuan ng isang 5 taong gulang na bata. Para manloko ng sarili niyang lola. Kayong dalawa kahit pagsamahin. Hindi pa rin makakabuo ng isang matinong pagkatao. Ano? Sino ka sa akala mo? Pamilya namin to. Ginagamit ang sariling anak bilang pain. Gago, pera pa ng nanay mo ang gusto mong kunin. Kahit mga ninuno mo, ikahihiya ka. Xiao. Umatras ka. Anong 1,000,000 passbook? Ma, bata lang si Lele, wag mong seryosohin ang sinasabi niya. Wag mo siyang pakinggan. Tatanungin kita, sino ang nagsabi sa iyo na mayroon akong 1,000,000? Dahil ba sa tingin mo ay kaya kong magtayo ng ganitong tindahan? Siguradong itinago ko ang mga lihim na ipon ng tatay mo. Ang passbook ng tatay mo. Ang laman ay 1,046 na piso at 80 sentimo. Iyong huling 1,000 bago siya pumanaw. Galing sa pagbenta ng segunda manong bisikleta. Ipinagpalit para may maiwan sa akin para sa emergency. Gusto mo bang makita? O, kunin mo. Bawat transaksyon dito ay napakalinaw. Noong na-ospital ang tatay mo, 370,000. Ang down payment mo sa bahay, 200,000. Noong nahirapan kang ipanganak si Lele, na-ospital ka, 48,000. Kayong dalawa, kumapit kayo sa kanya, at sinipsip ninyo ang huling patak ng kanyang dugo.
Ngayon, pinag-interesan ninyo ang perang pampalibing ko. Ito, paanong nangyari ito? Kiao Qian, nadismaya ka na. Hindi mo nakita ang 1,000,000. Kahit ang pagpapanggap na mabuting anak ay parang isang malaking kalokohan, hindi ba? Wang Jiangwo, itong ideya mong makakuha ng isang bagay ng walang puhunan. Galing na naman sa iyo na nagmamarunong, hindi ba? Ma, nagkakamali ka. Wala po talaga. Para lang makapanloko ng pera. Tinuruan mo pa ang 5 taong gulang mong anak na magsinungaling. Wang Jiangwo, Lesiu, hindi ka lang isang ipokrito. Tanga ka pa. Leo, tandaan mo, sa susunod kung may gusto ka, paghirapan mo, huwag kang tumulad sa mga magulang mo, na walang paninindigan. Akin na iyang drawing, dahil noong ginuhit yan ng bata, malinis ang intensyon niya, kayo ang marumi. Nay, talaga bang kailangan mong maging ganito kalupit? Noong nakaraang buwan, kinuha mo ang 30,000 kong pangretiro, para bumili ng gintong pulseras. Ngayon, ginamit mo pa ang apo ko para lokohin ako. Liting. Bago ako mag-50, isa lang akong walang pangalan. Nakatulong. Simula ngayon, ako na si Boslin. Kunin mo yung libreta na may 1,000 piso. At lumayas ka. Huwag mong dumihan ang kusina ko. Lola, yung transformer ko. Ang huling koneksyon natin ay tuluyan ng naputol. Mula ngayon, pera na lang ang kikilalanin ko, hindi tao. Yung transformer ko, Daddy. Sinungaling ka. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Ikaw nga. Ikaw, yung. Noong isang araw. Sa video. Doon sa tindahan. Yung naghahain ng plato sa tindahan. Matanda. Kaya pala, ayaw nang umuwi ng nanay ko. Dahil pala, inaakit mo siya. Sino ka? Anak niya ako. At anong klase kang tao? Isang 60 taong gulang. Nahukluban. Na laging nakapaligid sa nanay ko. Ano ba ang masamang balak mo? Ting-ting, kumalma ka. Manong. May itatanong lang po ako sa inyo. Kayo po ng biyenan ko. Ano po ba talaga ang relasyon ninyo? Magkaibigan. Magkaibigan. Magkaibigan na araw-araw nandito para tulungan siya. Maghain at maghugas ng plato. Nang walang bayad. Akala mo ba bulag ako? Isa lang akong retiradong matanda. Wala na akong ganang kumain. Ang luto ng nanay mo. Ang swak sa panlasa ko. Kaya tinutulungan ko siya sa mga gawain. At pinapakain niya ako. Quits lang kami. Quits. Isa ka lang matandang pobre. Na umaasa sa nanay ko para makakain. Hindi ka ba nahihiya? Ma, lumabas ka. Tingnan mo. Kung anong klaseng tao itong pinatulan mo. Ilang taon pa lang mula nang mamatay si Papa. Tapos makikipaglandian ka na sa kung sino-sinong lalaki. Mahiya ka naman kay Papa. Ano yung sinabi mo kanina? Sabi ko, nakikipagrelasyon ka pa sa katandaan mo. Ilang taon pa lang mula nang mawala si Papa. Naghanap ka lang pala ng isang matandang pobre. Wala ka na bang hiya? Liting. Linisin mo nga iyang bibig mo. Madumi ang bibig ko. Ang ginagawa mo, hindi ba madumi? Isang 50 anyos na matanda. Imbis na mag-alaga ng apo sa bahay. Nagtayo ka pa ng kung anong karinderya. At nakahanap ka pa ng lalaki. Na laging nakabuntot sa iyo araw-araw. Ano na lang ang iisipin ng mga kapitbahay? Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak at kaibigan? Ang mukha ko. Saan ko ilalagay? Ma, hindi sa nangingialam ako, tita. Itong si Lolo. Hindi natin kilala ang tunay na pagkatao niyan. Paano kung pera niyo lang ang habol niya? Dapat mag-ingat. Yung mga nanloloko ng mga matatandang mag-isang namumuhay. Laganap na ngayon. May kaunti kayong kita sa karinderya niyo. Kaya dumikit agad sa inyo. Kailangan niyo talagang mag-ingat. Itong manugang na ito. Mas magaling pang umarte kaysa sa asawa niya. Ma, tingnan ninyo siya. Anong klaseng basahan ang suot? Halatang halata na walang pera. Anong habol sa inyo ng ganyang klaseng tao? Ang pwesto nyo, iyan ang habol niyan. Tama na. Ginamit mo muna ang mga bata para makahingi ng pera sa nanay mo. Nung hindi ka nabigyan, nandito ka para manggulo. Pumunta ka ba rito para kilalanin akong ina? O para lang gumawa ng iskandalo? Ikaw na babaeng may pink na buhok. Sino ka para makialam sa usapan ng pamilya namin? Ang problema ng ninang ko ay problema ko rin. Pwede kang maging walang hiya, pero huwag kang mag-iskandalo sa harap ng kainan ng ninang ko. Xiao, pasok. Liting, ginamit mo pa ang anak mo kanina para lokohin ako at makuha ang passbook ko. Pero hindi ka nagtagumpay. Tapos ngayon pagbibintangan mo ako.
na nakikipagrelasyon ako sa katandaan ko. At tinatredor ko ang tatay mo. Ang tatay mo, noong nabubuhay pa siya, gaano ka kadalas umuwi para dalawin siya? Na ospital ang tatay mo, 370,000 ang binayaran. Sino ang nagbayad? Noong gabing pumanaw ang tatay mo. Sino ang nagbantay sa tabi niya, ikaw ba? Kaibigan ko si Kuya Gu. Tinutulungan niya ako sa mga gawain. Kaya pinapakain ko siya. Malinis ang konsensya namin. 50 anyos na ako. Kung sino man ang gusto kong maging kaibigan, hindi ko kailangan ng permiso mo. At wala kang karapatang pakialaman ang buhay ko. Tuloy ka. Kailangan ko ng magluto. Ang passbook ng nanay mo may 1,000 piso. Pero sa passbook ko, magkano kaya ang laman? Hinding-hindi mo mahulaan. Tara na. Mukhang hindi na natin ito makukuha ngayon. May kakaiba sa matandang iyon. Masyado ka lang nag-iisip. Isa lang siyang matandang tagasilbi. Anong klaseng koneksyon naman ang mayroon siya? Hindi. Yung passbook niya. Tinawag niyo akong matandang pulubi. Pinalampas ko na iyon. Pero ang ituro mo siksiulan at sabihing may kalaguyo siya. Ang isang iyon. Hindi ko palalampasin. Nahanap ko na. Nahanap ko na po, Boss Gu. Wang Jiangwo. Totoo ngang tauhan natin siya. Tao ko. Ay. Regional Purchasing Specialist ng Dingsheng Catering. Nakatalaga sa South City District. Madumi ang kamay. Noong nakaraang taon, kumita siya ng 150,000 sa kickback pa lang. Ang gulo ng mga libro niya. Kahit kailan pwede natin siyang pabagsakin. Patalsikin siya. Matibay ang ebidensya. Pwede siyang direktang isumite sa legal department. Masyadong madali yon para sa kanya. Kung ganoon ang ibig niyong sabihin, bigyan siya ng promosyon. Promotion. Dingsheng Catering. Purchasing Manager. Sa buong syudad. Ng 400 restaurant. Ang food supply chain. Ay ipagkakatiwala sa kanya. Boss Gu. Ang posisyon na iyan ay may taunang kita na 30 milyon. Si Wang Jiangwo, isa lang siyang kumukuha ng kickback. Isang hamak na espesyalista. Ibibigay niyo sa kanya ang ganyang kalaking responsibilidad. Sa kanya. Hindi pa sapat. Mag-anunsyo kayo. Isama ang lanting. Sa sakop ng kanyang purchasing. Para may karapatan siyang pamahalaan ang negosyo ng biyenan niyang babae. Na tindahan. Ang gusto niyong mangyari ay, gusto kong maramdaman niya. Na para siyang biglang umasenso. Na isa na siyang bigating tao. Gusto kong maramdaman niya. Siksiulan. Na ang buhay at kamatayan ng maliit na restaurant ni Xiulan. Hawak sa palad niya. At pagkatapos, ang tao kasi, kapag nasa pinakamataas na, saka bumagsak, doon lang siya tuluyang madudurog. Nagawa niyang utusan ang bata, na magsinungaling kay Xiulan, kaya niyang murahin ito ng harapan. Ang mga taong mayabang at sakim na tulad niya, bigyan mo lang ng hagdanan, siya na mismo ang makakalimot, kung sino siya. Naintindihan ko po, aayusin ko na po agad sa UT ang order. Pero, ano po ang dahilan? Isang pambihirang promosyon. Hindi po ba siya maghihinala? Ipaanyaya mo kay President Wang ng Dingsheng. Para kumain sa labas. Sabihin mo, na may matalas na mata ang chairman sa pagkilala ng talento. At nakita niya ang pambihirang galing nito. Puri-purihin mo lang siya. Siya na mismo ang gagawa ng mga dahilan. Na napakaganda para sa sarili niya. Paano naman sa panig ni Lanting? Tandaan mo, sa panig ni Xiulan, walang dapat makarating na kahit isang salita. Ang mga sangkap sa tindahan niya. Ikaw mismo. Ang dumaan sa ibang linya. Siguraduhin walang magiging problema. Yung kay Wang Jiangwo, na tinatawag na supply chain, ay daan lang papunta sa sarili niyang hukay. Yun lang. Naintindihan ko po. President Gu. 12 taon na po akong naglilingkod sa inyo. Ngayon ko lang po kayo nakita, na mag-promote ng tao ng ganito. Hindi ito promotion. Ito ang bitayan mo. Wang Jiangwo, congratulations sa'yo. Ang pinakamalaki mong promotion order ay mula sa pinakamayaman sa atin, na personal niyang pinirmahan, ang iyong death sentence. Laitin mo akong mahirap, wala akong pakialam. Pero kapag ginamit mo ang bata bilang sandata, para saktan ang puso niya, Wang Jiangwo, bibigyan kita ng hagdan para umangat. Pero naghanda na rin ako ng paglalagyan mo. Araw-araw na lang akong nagsisilbi. Sa munting prinsesang ito. Itong mga gintong pulseras ko, halos kumupas na. Liting, kailan ka ba kukuha ng yaya? Yaya. Hindi ba't may bayad yon? Yung kakarampot na sahod ni Wang Jiangwo.
Ubus na agad pambayad pa lang ng bahay. Eh di pa uwiin mo ang nanay mo. Di ba may restaurant siya? Kumikita siya ng pera. Dapat lang nagastusin niya para sa apo niya. Siya ngayon ang nang lanting big boss. Sa tingin mo babalik pa yon para maging alila mo? Ting-ting. Yumaman na tayo. Yumaman na ang pamilya natin. Yumaman na tayo. Nasisiraan ka na ba? Kung makasigaw ka. Na-promote ako. Sa Dingsheng Catering, Purchasing Manager, 1 milyong sahod kada taon. Taunang sahod. 1 milyon. Asensado na ang anak ko. Sabi ko na nga ba ang anak ko ay natatangi sa lahat. Purchasing Manager. Bakit ikaw? Si Im Iwang ng headquarters. Personal akong inanyayahang kumain. Sabi niya, pambihira raw ang galing ko. Para daw akong isang nakatagong ginto. Sabi niya sa buong kumpanya. Ako lang daw ang gusto niya. Narinig mo ba iyon? Ang anak ko ay ginto. Liting. Iyang trabaho mong kakarampot ang sahod. Nabulok. Bakit ka pa pumapasok dyan? Huwag ka nang pumasok. Dahil ngayon, misis ka na ng direktor. Ang asawa ba ng direktor kailangan pa magtiis sa ugali ng boss? Mag-resign ka. Mag-resign ka na ngayon din. Manatili ka na lang sa bahay at magpakasarap. Ipakita mo sa mga katrabaho mo kung anong klaseng lalaki ang pinakasalan mo. Tama. Mag-resign ka na. Ako na ang bahala sa iyo. Mula ngayon, full-time housewife ka na. Hello. Si Director Zhang ba ito? Si Liting ito. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na magre-resign na ako. Ngayon. Agad-agad. Ngayon din. Iyang bulok mong kumpanya ay hindi na nababagay sa katayuan ko ngayon. Magaling. Ganyan nga. Ang manugang ni Zhao Kuihua. Ting-ting. Sa hinaharap, lilipat tayo sa malaking bahay. Magkakaroon tayo ng magarang kotse. Yang bulok na restaurant ng nanay mo. Kung anong mga supply ang kukunin sa hinaharap, ay dadaan muna sa akin. Asawa ng direktor. Sa wakas, nakaahon na rin ako. Ling Siulan. Ikaw na matandang hukluban ka. Ngayon, yang iyong daanan ng supply ng bulok mong tindahan ay hawak ko na sa aking mga kamay. Tingnan natin kung paano ka pa magmamatigas sa akin. 1 milyong sahod kada taon. Ma, maghintay ka lang. Malalaman mo rin agad na ang desisyon mo noon ay isang napakalaking pagkakamali. Ling Siulan. Tingnan mo kung ano ito. Hugasan mong mabuti ang kamay mo. Huwag mong hawakan ang sangkalan ko. Ma, ang asawa ko, ngayon ay, ng Dingsheng Catering, Purchasing Department Manager na. Itong maliit mong tindahan, kung anong sangkap ang gagamitin sa hinaharap, ay kailangan niya munang pirmahan. Alaynan. Ayon sa pinakabagong patakaran ng kumpanya, lahat ng mga partner na negosyo, ay dapat munang magbayad ng 1 milyong purchasing deposit. Walang pera. Ititigil na ang supply. 1 milyon. Nandito ba kayo para kumain? O para mang-hold up? Ma, ba't ka naman ganyan magsalita? Ito ang patakaran. Kung hindi mo kayang ibigay ayos lang, magmakaawa ka sa akin. O kaya naman, papadalhan kita ni Jayanguo ng espesyal na supply. Yung mga tirang ayaw na ng iba, para itong lanting mo ay maging basurahan. Anong kalokohang patakaran iyan? 1 milyong deposito. Ang Dingsheng niyo ba ay gawa sa ginto? O sa diamante? Sa tingin ko, gusto niyo lang mangikil. Paslit. Patakaran sa negosyo ang tawag dito. Ling Siulan, huli ko nang itatanong sa'yo. Itong pera, ibibigay mo o hindi? Kung hindi ka magbabayad ngayon, bukas lahat ng supplier sa buong syudad, walang maglalakas loob na magbenta sa'yo. Kahit isang pirasong sibuyas. Ang tindahan ko. Huwag mo nang alalahanin. Palabasin niyo na sila. Si President Wang ba? Ha. Anong ginagawa ng tagahugas ng plato na to? Umaarte ba siya? President Wang pa raw. Sino ka ba sa akala mo? Hoy tanda, tinatakot mo ba ako? Ang mga naranasan ko na sa buhay ay mas marami pa sa bigas na kinain mo. Chairman, ano po ang maipaglilingkod ko? Ha. Chairman daw ang tawag niya sa'yo. Nako, nakakatawa talaga. Jayanguo, ang kumpanya natin, kailan pa nagkaroon ng ganitong
Chairman, may 10 minuto ka para pumunta sa Lanting Restaurant, yung bago mong promote na purchasing manager, gamit ang pangalan ng Dingsheng. Nangongolekta ng 1 milyong pisong security deposit dito. Ano? Ako. Papunta na ako agad. Ang galing umarte. CJ, maghihintay ako ng 10 minuto. Tingnan natin kung sino ang matatawag mo. Boss Wang. Wang Jiangwo. Boss Wang. Bakit po kayo pa ang pumunta? Tingnan niyo po. Sinusunod ko lang po ang utos niyo na magpasok ng kita sa kumpanya. Inutos ko bang magpasok ka ng kita? Para lang. Mangikil ka ng tao. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para sirain ang pangalan ng kumpanya? Bakit mo siya sinasaktan? Tatawag ako ng pulis para ipahuli siya. Ngayon din. Agad-agad. Kay Boss Lin. Yumuko ka at magsorry. Boss Wang. Ako. Hindi ko po alam. Hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi ko? Bilisan mo. Kundi tatawagan ko ang legal department ngayon din. Ipapakulong kita. Ma. Hindi. Boss Lin. Patawad po. Nagkamali po kami. Hindi po namin namukhaan ang tulad ninyo. Alice. Dalhin niyo ang kontrata niyo. At maglaho na kayo sa paningin ko. Boss Lin. Nagkakamali po kayo. Isang malaking pagkakamali. Hindi na kailangan. Nahugasan ko na ang mga pinggan. Siulan, anong susunod na lulutuin? Itong si Gyu. Sino ba talaga siya? Ayoko. Kumain ng sunog. Gusto ko yung luto ni Lola. Yung Hong Xiaoru niya. Huwag ka nang umiyak. Ang lola mo, iniwan na tayo. Isa na siyang malaking boss. Ano to? Basurahan. Ako pa naman, isang purchasing manager. Pag uwi galing sa trabaho, wala man lang akong malugaran. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Di ba't ikaw ang nagsabi sa King mag-resign para magpasarap sa buhay? Ito ba yung sarap buhay? Walang katapusang labada. Walang katapusang pag-aalaga ng bata. Wala man lang akong oras para huminga. Tapos sa buong araw mong iyan, ito lang ang nagawa mo. Pagkain ba to ng tao? Mula nang umalis ang nanay mo, gaano nakapayat si Lele? Hindi mo ba nakikita? Ang galing mo. Ikaw ang gumawa. Kung hindi mo kaya tawagin mo nanay mo. Hayaan mong pagsilbihan niya ang gintong apo niya. Ang nanay ko ay pumarito para magpakasarap sa buhay na parang reyna. Hindi para maging yaya niyo. Gusto ko si Lola. Gusto kong kainin ang luto ni Lola. Noong nandito pa si Lin Siulan, ang bahay ay napakalinis. Ang pagkain ay laging mainit. Ngayon, wala nang natirang maayos. Manager Wang, sponsored ng kumpanya, ang Mask Master Chef Competition, VIP Judge Ticket. Para kay Amy Wang, sabi niya wala siyang oras. Kayo na lang daw ang pumalit, VIP Judge. Anong level? Pinakamataas na level. Sa unang hilera ka upo. Walong mga top chef. Magluluto ng live. Nakatakip ang mukha ng mga chef, at blind taste test para sa mga judge. Pagkatapos kumain, diretsong boboto, para malaman kung sino ang mananalo. Narinig ko ngayong taon, ang premyo para sa mananalo, ay 500,000. Lahat ng sumali ay magagaling. Yung mga pagkain. VIP Judge. Bigatin to. Isasama ko si Tingting, para naman makalabas siya at makakita ng iba, para hindi niya ako inaaway sa bahay araw-araw. Ano? Imbitasyon para sa Mask Chef Competition. Sponsored ng Dingsheng Catering. Pinakamalaki sa buong syudad. May-ari lang ako ng restaurant. Bakit pa ako makikisali dyan? Blind testing ang mga judge. Hindi magpapakita ng mukha ang mga chef. Hindi tinitingnan ang kasikatan. Walang palakasan. Isang putahe lang ang basehan. Para malaman kung sino ang mananalo. Para sa isang kusinero. Mayroon pa bang mas patas na laban kaysa rito? Ang kutsilyo ko. 20 taon nang hindi nakakasabak sa ganyang entablado. Kaya naman, hindi ito kontento na nandito lang. Para maghiwa ng labanos at repolyo. Ninang, anong kompetisyon? Magkano ang premyo? Ang mananalo? 500,000. 500,000. O ano? Kailangan mong sumali. Gamitin mo ang galing mo sa pagluluto. Para durugin silang lahat. Siyaw. Siulan, may lakas ka ba ng loob? Nahayaan ang lahat. Nang hindi nila nalalaman kung sino ka. Natikman ang luto mo.
Ang chrysanthemum tofu ng state banquet. Ang palakpakan ng mga dayuhang bisita. Yung linksiulan na iyon. Nandyan pa ba? Ipatala mo ko. Ang astig. Ninang, anong mga sangkap ang kailangan? Ipapahanda ko kay assistant yan. Hindi mo kailangang sumabak sa laban. Pero ikaw ang pipili ng sarili mong armas at panustos. Siulan, hindi mo alam. Nasa mga kamay ng anak mo. Ang boto ng isang hurado. Ang kompetisyong ito ay parang isang hamon na personal na iniabot sa iyo ng tadhana. Paligsahan ng mga maskaradong chef. VIP na hurado. Libreng matitikman ang 8 putahe. Mula sa mga pinakamahuhusay na chef. At makakaboto ka pa. VIP na hurado. Ang ibig mong sabihin, upo ako sa entablado. Tapos yung mga sikat na chef magluluto para sa akin. Hindi pwede. Kailangan kong bumili ng bagong bestida. Yung pinakamahal. Ipopost ko to sa social media. Para makita ni Director Zhang kung gaano nakasarap ang buhay ko ngayon. 20 taon na. Sa pagkakataong ito. Hindi para sa kahit kanino. Kundi para sa kutsilyong ito. Kung karapat dapat pa ba itong hawakan ng mga kamay ko. Mga ginagalang na hurado. At ang susunod ay ang ating pinakahihintay na putahe. Mula sa ating misteryosong chef number 8. Ihahandog niya ang golden egg fried rice. Ha? Ano yan? Egg fried rice. Egg fried rice sa ganitong klaseng kompetisyon. Pinagloloko ba tayo nito? Nga. Ang cheap tingnan. Ting-ting. Huwag mo nang kainin. Baka bumaba pa ang taste mo. Nandito ka na rin naman. Tikman mo na. Susunod. Ating salubungin ang ating Masked Chef God. Kasi baka sabihin nilang hindi ako profesional. Tingnan ko nga. Sa isang hamak na sinangag, ano kayang kakaiba ang magagawa niya? Anong problema, Ting-ting? Sobra ba kapangit ng lasa? Nababaliw ka na ba? Bakit ka umiiyak? Ang daming taong nakatingin oh. Chef God King. Napakagaling. Chef God King. Isang hamak na sinangag lang yan. Kailangan mo bang magkaganyan? Ano bang alam mo? Ikaw. Ang lasang to. Noong bata ako, sobrang taas ng lagnat ko. Halos ikamatay ko na. Wala akong ganang kumain. Yung nanay ko, binantayan niya ako buong gabi. Para lang sa akin. Lutuan ako ng ganitong kanin. Sabi niya, bawat butil ng kanin, dapat nababalot sa itlog. Iyon daw ang tinatawag na pag-aaruga. Hindi ba't sinabi mo na ang luto niya ay parang pagkain ng baboy? Tumahimik ka. Nasaan ang chef? Ang chef na nagluto nitong kanin. Sino siya? Para sa huradong ito, ayon sa mga patakaran, kailangang hintayin na matapos ang lahat ng pagmamarka. Ay anunsyo na. Wala akong pakialam sa anumang patakaran. Mayroong 100,000 rito. Palabasin ninyo siya. Gusto ko siyang maging guro. Gusto kong matuto. Itong sinangag na puno ng pagmamahal ng isang ina. Grabe. Nakatingin siya sa kanin ang inang ko. Umiiyak habang sumisigaw ng nanay. Ang weird ng mundo. Ang totoong palabas ay ngayon palang nagsisimula. Dahil ang ating VIP judge ay labis na naantig. Kaya naman, ngayon, salubungin natin ng isang masigabong palakpakan. Si Chef number 8. Sino kaya talaga ang nakagawa ng sinangag na tulad ng sa nanay ko noon, na may kaparehong-parehong lasa? Kailangan ko siyang mahanap. Sa Cooking God Competition. Mayroon na tayong kampiyon. Batiin natin si Chef number 8. Sa pagkapanalo ng korona sa ating kompetisyon ngayong taon, na may premyong 500,000. Kanina, mayroon tayong isang VIP judge, na napaiyak dahil naantig sa sinangag na ito. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan
ang ating judge na si Ginang Liting, na umakyat sa entablado para ibahagi ang kanyang saloobin. Salamat host. Ang kanin na ito ay hindi lang basta isang mangkok ng kanin. Dahil dito ay may lasa ng tahanan, may lasa ng pagmamahal ng isang ina, na ipaalaala nito sa akin ang aking ina. Noong bata ako, pasaway ako. Palagi kong iniisip na bunganggera siya. Akala ko dati, simple lang ang mga luto niya. Hanggang sa araw na ito, nang matikman ko ang kanin na ito, doon ko lang napagtanto, na ang bawat butil pala nito ay nababalot ng pinakamalalim, at pinakapayak na pagmamahal ng isang ina. Ngayong nakatayo ako rito, gusto kong sabihin sa aking ina, Mama, patawad po, at gusto ko ring sabihin sa lahat, lagi kayong umuwi sa inyong mga tahanan. Huwag ninyo akong tularan, na sa pagkain pa ng iba hinahanap, ang lasa ng luto ni Mama. Yung Oscar, may utang pa sa kanya na isang tropeo. Ang kapal naman ng mukha niyang sabihin, ang mga ganyang salita. Kalma lang. Habang lalong gumagaling ang pag-arte ng isang aktor, pagdating ng pagtatapos, mas lalong nagiging kapanapanabik, nakakaantig ng damdamin. Isang deklarasyon ng pagmamahal ng isang ina, ang nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa ating kompetisyon. Ngayon, dama ang matinding emosyon. Salubungin natin ang pinakamalakas na palakpakan, ang ating misteryosong champion chef. Hindi ba't sinabi mo, na itong putahe na ito, ay puno ng pagmamahal ng isang ina? Kung ganoon mo kamahal ang iyong ina, bakit kahit ang sarili niyang luto, kinailangan mo pang takpan ang mga mata mo para lang makilala? Ma, tama na po. Huwag ka nang magsalita. Hindi ako ang napapahiya. Ikaw ang nakakahiya. Bawat salitang binitawan mo kanina, narinig ng daan-daang tao rito sa baba. Liting, gaano man kagaling ang pag-arte mo sa entablado, itong egg fried rice, hindi magsisinungaling para sa iyo. Itigil ang kompetisyon. Ako ang purchasing manager ng Dingshen Catering. Si Wang Jiangwo, ang sponsor ng kompetisyong ito. Bilang kinatawan ng Dingshen Group, inanunsyo ko na ang iskor ng kalahok bilang 8 ay walang bisa. Manager Wang, nagpapatuloy pa ang kompetisyon. Manahimik ka. Ako ang sponsor. Kung hindi dahil sa pera ng Dingshen, hindi mo man lang maitatayo ang entabladong ito. Tingnan ninyong lahat, ang egg fried rice ng babaeng ito. Bakit ito nakakapagpaiyak ng tao sa isang subo lang? Bakit perpektong iskor ang ibinigay ng lahat ng hurado? Dahil sa kaninya, nagdagdag siya ng illegal na chemical flavoring. Ito ay isang ipinagbabawal na sangkap. Kapag kinain, pinasisigla nito ang panlasa. At nakakaadik. Ano? Naglagay ng flavoring. Normal lang. Hindi lang iyon. Mayroon akong ebidensya na nagpapatunay na ang babaeng ito ay lihim na kinausap ang mga hurado bago ang kompetisyon para bilhin ang boto nila. Ang kompetisyong ito, mula simula hanggang dulo ay isang malaking panloloko. Manloloko. Katitikim ko lang ng libreng patikim. Kailangan ko na bang pumunta sa ospital para magpa-stomach pump? Kailangang tumawag ng pulis. Paninirang puri iyan. Paninirang puri. Kung ganoon, maglakas loob ka bang? Ipasuri sa iba ang iyong mga pampalasa ngayon din. Na ang kanin mo ay nakakapagpaiyak ng tao. Ikaw mismo, naniniwala ka ba riyan? Kung may makita, arestuhin siya. Ito ang napala mo sa hindi pagbigay ng 1,000,000. Ang kahihinatnan ng passbook mo. Akala mo ba makakabangon ka na dahil lang nanalo ka sa kompetisyon? Isang salita ko lang, wawasakin ko ang reputasyon mo. Ang entabladong ito ay sa Dingshen. Ang mikropono ay sa Dingshen. Pati buhay mo ay sa Dingshen. Ako ang Dingshen. Ang siyang nasusunod dito. Sa inyong lahat, tatawag ako ng pulis ngayon din. Sa mga manonood na nakakain ng libreng patikim, pakiusap, itago ninyo ang ebidensya. Ang Dingshen Group ay mananagot sa inyong kalusugan hanggang sa huli. Bitawan mo ako. Nagkakalat siya ng kasinungalingan. Malinis na malinis ang pagkain ng ninang ko. Umatras ka. Tumawag na ng pulis sa lugar na ito. Assistant yan. Dito sa Chef God Competition. Isama mo ang legal department. Dalhin mo ang selyo ng Dingshen. 5 minuto. Wang Jiangwo, ginagamit mo ang pangalan ng kumpanya ko para magkalat ng kasinungalingan. Sa harap ko. Nasa tuktok ka na ng hagdan. Oras na para bumaba.
Huwag kayong matakot. Pananagutan kayo ng Dingxing Group. Tatawag na ako ng pulis ngayon din. Itong gumagamit ng kemikal na lason. Isang manloloko na nananakit ng tao. Hulihin ang masked chef. Hulihin. Yan. Assistant yan. Bakit po kayo naparito? Mga kagalang-galang na bisita. Manahimik po ang lahat. Ngayon, buong karangalan kong ipinakikilala sa inyo. Ang tagapagtatag ng Dingxing Group. Ang chairman. Ginoong Guting. Dong. Chairman. Wang Jiangwo. Sinabi mong chemical flavoring ito. Ito ay toyo mula sa Royal Dutch Handmade Brewery. Yung kinikita mo sa kickback, hindi kayang makabili kahit isang bote nito. Ito si Wang Jiangwo. Sa loob ng 3 taon niya sa Dingxing, narito lahat ng talaan ng kanyang korupsyon at panunuhol. Kasama na ang pag-abuso niya sa kapangyarihan. Bawat kickback na kinuha niya, na may kabuuang 1,730,000 yuan. Matibay ang ebidensya. Ginamit mo ang pangalan ng Dingxing para siraan ang mga tao ko. Ito ang utos. Sibakin. Tawagin ang pulis. Kumpiskahin ang lahat ng ari-arian niya at ng buong pamilya niya. Opo. Wang Jiangwo, suspect ka sa salang embezzlement at commercial libel. Sumama ka sa amin. Sinabi ko na. Ang ginawa mo sa anak ko. Hindi ko iyon kinalimutan. Ang sinumang manakit sa akin ay kailangang magbayad. Wang Jiangwo, pangungulimbat sa pondo ng kumpanya, 1,730,000. Dapat ibalik ng buo ang bahay na ito at lahat ng ari-arian na nakapangalan sa inyo. Ay, kukumpiskahin at isusubasta ayon sa batas. Hindi niyo pwedeng gawin to. Bahay ko ito. Ginang Liting. Pakiusap, makipagtulungan kayo. Obstruction of justice yan. Maaari ka naming arestuhin ayon sa batas. Diyos ko po. Paano na tayo mabubuhay nito? Hindi ba't asawa ng direktor ang manugang ko? Bakit ni-raid ang bahay natin? Manahimik ka. Hindi ba't dahil din yan? Sa magaling mong anak. Anong problema sa anak ko? Kung hindi dahil sa'yo. Papatol ba siya sa ganoong halaga? Kasalanan mo tong lahat, isa kang malas. Araw-araw gusto mong bumili ng bag. Gusto mong magpalit ng kotse. Dahil sa'yo ang pamilya natin. Tuluyan nang naubos ang yaman. Naka-empake na ba ang mga gamit nyo? Sa loob ng 10 minuto, kailangan nyo nang umalis dito. Aalis. Saan kami pupunta? Problema nyo na yan. Lugar ba to para sa tao? Mas malinis pa ang kulungan ng baboy dito. Mommy, ang baho dito. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko ng kwarto ko. Wala na tayong bahay. Ito na ang bahay natin. Pumasok ka na. Ayoko, gusto ko kay Lola. Gusto ko yung luto ni Lola. Yung adobong baboy. Magkano to kada buwan? 800. 800 para sa ganitong lugar. Dati 800 pambili ko lang ng scarf. Ma, yang gintong pulsera sa kamay mo. Pwede bang isang muna natin? Kailangan nating kumain. Asa ka. Regalo to ng anak ko sa akin. Walang gagalaw nito. Yang pulseras na yan. Binili yan gamit ang 30,000 perang pangretiro ng nanay ko. Tapos itinatago nyo pa. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, dyan sa pulseras na nagkakahalaga ng 50,000. 30,000 riyan ay pera ng nanay ko. Ngayon tayo. Halos wala nang makain. Tapos nagpapanggap pa kayong parang donya dyan. Liting, makinig kang mabuti sa akin. Simula nang sumama ako sa inyo, wala akong naranasang ginhawa kahit isang araw. Ngayon, hindi ko alam kung anong mangyayari sa anak ko. Tapos gusto mo pang agawin ang pulseras ko. Gutom ako. Gusto kong kumain.
Siulan. Patawad. Patawad para saan? Hindi dapat ako naglihim sa'yo. Ako talaga. Ang chairman ng Dingshen Group. Hay nako, Mr. Gu. Sa wakas, umamin din po kayo. Kung hindi pa po kayo umamin, ako na po ang nag-aalala para sa inyo eh. Siulan, huwag kang magalit. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. May anoreksa kasi ako. Wala akong ganang kumain ng kahit ano. Tanging ang mga luto mo lang ang makakapagligtas sa buhay ko. Kung sinabi ko lang kaagad kung sino ako, siguradong ituturing mo akong parang santo. Paano ka pa magiging sinsero sa pagluluto para sa akin? Kung galit ka talaga, paluin mo na lang ako ng shansi. Huwag mo lang akong paalisin. Natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi ko na matikman pa ang mga luto mo. Ninang, pakinggan niyo po. Pang textbook to. Mga salita ng pasweet. Hindi siya takot na hindi makakain. Ang takot niya po ay ang hindi na kayo makita. Para lang po maligawan kayo. Binili niya ang buong palengke. Pati Vice President ginawa niyang utusan. Ang sinseridad na iyan. Mas mahalaga pa kaysa sa bilyon-bilyon niyang yaman. Isa lang ang itatanong ko sa iyo. Yung taong para lang makahingi ng isang subong pagkain, na kayang makipag-agawa ng teritoryo sa mga asong kalye. Yung retiradong matanda. Totoo ba yon? Totoo. Sa sobrang gutom na nalabo na ang mga mata ko. Totoo yon. Nung nakita ko ang luto mo, para akong nakakita ng kaligtasan. Totoo rin yon. Siulan. Hindi totoo ang tungkol sa pera. Hindi totoo ang pagkatao ko. Pero ang pagnanais na manatili sa tabi mo, itong puso ko, ay totoo. Hindi ko na kaya. Nangingilo na yata ang mga ngipin ko. O sige, mauna na ako. Kayo nang bahala mag-usap dyan. O, todo na ang tulong ko sa inyo ah. Nasa sa inyo na ang diskarte. Siulan. Ikaw, galit ka pa ba sa akin? Anong tinutunganga mo dyan? Yung mga mesa para bukas hindi pa napupunasan. Ha? CJ. Pupunasan ko na agad. Pangako, mas makintab pa to sa sahig. Ayoko ng biskwit. Gusto ko ng adobong luto ni Lola. Tumahimik ka. Sige, umiyak ka pa at itatapon kita palabas. Masama kang ina. Gusto ko si Lola. Liting. Iyak ng iyak. Pagdating ko pa lang, puro iyak na niya ang naririnig ko. Hindi mo man lang ba siya patahanin? At paanong hindi ko pinatahan yang anak mo? Ang gusto lang ng anak mo si Lindsay Ulan. Kung magaling ka, puntahan mo ang nanay ko at luhuran mo siya. Pabalikin mo siya dito. Ha? Pabalikin mo. Hindi ba't ikaw ang nagpalaya sa kanya noon? Ngayon, alam mo na kung gaano siya kahalaga. Huli na ang lahat. Wang Jiangwo, anong ibig mong sabihin? Kaya ka lang nakapagpiyansa, para umuwi rito at awayin ako. Kung hindi dahil sa katangahan mo, nagalitin yung matandang yun. Aabot ba tayo sa ganito? Ako pa ang tanga. Noon, sino ba nang nanuro sa kanya at tinawag siyang pulubi? Sino nang nagsabi na kapag naging manager ako, ang tindahan ng nanay mo, ay kontrolado ko na? Liting, ikaw ang nagdala ng gulo. Noong ninakaw mo yung 1,700,000, bakit hindi mo sinabing nagdadala ako ng gulo? Nung ginamit mo yung pera para ibili ako ng mga bag, bakit hindi mo sinabing nagdadala ako ng gulo, ha? Ngayong na-raid na ang bahay natin, sa akin mo lahat isinisisi. Yung perang yun, sana ang magbibigay sa atin ng magandang buhay. Ikaw, ang nagpumilit na gumawa ng gulo sa nanay mo. Nagpumilit kang sumali sa cooking contest, para lang ipahiya ang sarili mo. Sinira mo ang huli nating pag-asa. Sinara mo lahat ng daan. Uwi na ako. Pakinggan mo. Kahit ang bata alam kung sino ang mabuti sa kanya. Nitong mga araw na nasa bahay ka, pinagluto mo ba siya kahit isang beses lang ng mainit na pagkain? Ang bahay natin parang babuyan. Bukod sa pagtingin sa salamin, ano pa bang alam mong gawin? Hindi ako marunong magluto.
Hindi ako ipinanganak para maging alila. Dati, nandyan si Mama. Tapos akala ko maaasahan kita. Pero ano ang nangyari? Ulitin mo nga ang sinabi mo. CJ, kung matapang ka, sige. Sinira mo ang buong buhay ko. Akala ko pa naman magiging asawa ako ng isang direktor. Pero heto ang kinahinatnan ko. Akala mo naman kung sino kang malinis. Para sa pera. Sinulsulan mo ang sarili mong anak, para lokohin ang sarili niyang lola. Mas marumi ka pa sa akin. Liting. Sinasabi ko sa'yo. Kahit masira na ako, hindi rin kita patatahimikin. Wang Jiangwo. Tandaan mo yan. Ang anak ko, bakit siya nakatira sa ganitong klaseng babuyan? Wang Jiangwo, tingnan mo nga yung itsura mo. Para kang multo. Mama, anong ginagawa niyo rito? Kung hindi pa ako dumating, baka mapahamak pa ang anak ko dahil sa salot na yon. At mamatay pa. Nasaan siya? Nasaan yung gastador na si Liting? Lumabas para bumili ng pagkain. Bumili ng pagkain. Bumibili pa siya ng pagkain. Magwaldas lang ang alam niya. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Hindi dapat pinakasalan ang babaeng yan. O tingnan mo ngayon kung anong nangyari. Nawalan ka ng trabaho. Lahat yan dahil sa kanya. Sinasagot mo na ako na nanay mo. Kulang pa nga yung sermon ko sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka sana nawawalan ng makakain. Giant Go, makinig ka sa payo ni nanay. Hiwalayan mo na siya. Ngayon din. Ang babaeng yan ay parang balon na walang ilalim. Kung hindi ka pa aalis sa kanya, masisira ang buong buhay mo. Ma, tama na po. At bakit hindi ako pwedeng magsalita? Ipinagtatanggol mo pa rin siya. Tingnan mo si Lele. Pumapayat na sa kaiisip sa kanya. Tingnan mo na ang itsura niya. Lel, sabihin mo kay Lola, gusto mo bang magkaroon ng bagong mommy? Opo. Ayaw ko po kay mommy. Ang sama-sama niya kay Lola. Hindi niya ako ipinagluluto. Gusto ko ng bagong mommy. Sige, hiwalayan mo na. Sang-ayon ako. Hiwalayan mo na ngayon din. Tama. Agad-agad. Wala ka ng lahat ngayon. Siguradong tatakbuhan ka niyan agad. Mas mabuti pang unahan mo na siyang iwan. Maghanap ka ng tutulong sa iyong makabangon muli. Yung talagang makakatulong. May bago na akong mommy. Palit mommy, palit mommy. Dahil sa kanya, pati sarili kong anak ayaw na sa akin model. Para sa inyo. Ako pala yung basurang itinapon lang. Mabuti nang maghiwalay. Kapag naghiwalay tayo saka lang tayo suswertehin. Bukas na bukas pumunta na tayo sa munisipyo. Mga pamilya, nakita nyo ba? Ang benta ng lanting ngayon. Bumasag na naman ang record. Lanting gusto kong kumain ng luto ng ninang ko. Yung mga reservation ngayon hanggang next year na ang pila. Kita nyo, tunay na pag-ibig. Ang ating bilyonaryong, Chairman Gyu, buong pusong nag-alay para sa ninang ko. Naging tagapunas niya ng pawis. Itong kaswitan na ito, ako na ang unang kikiligin para sa kanila. Ma! Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Ako mismo. Ang nagtulak palayo sa kaisa-isa kong ina. Ako mismo. Ang sumira sa pamilya ko. Lan Xianghao Restaurant. Lan Weihai bilang Wang Jiangwo ayaw na niya sa akin. Ayaw na sa akin ni Wang Jiangwo Lan Weihai Restaurant. Ayaw na sa akin ni Wang Jiangwo. Kahit si Lele ayaw na rin sa akin. Karma. Lahat ng ito ay karma ko. Lesiu, pinirmahan na. Ano? Ang divorce papers. Wala na ang bahay. Wala na ang kotse. Pinirmahan na. Naubos ang lahat ng ipon. Hindi ka rin giginhawa kung sasama ka sa akin. Mas mabuti pang maghiwalay na tayo habang maaga. Wang Jiangwo, tao ka ba kung magsalita? Iniwan ko ang trabaho ko para sa'yo. Dahil sa'yo, kinalaban ko ang nanay ko. Tapos ngayon, sa isang salita mo lang natapos na. Tapos na agad. Ginawa mo to para sa sarili mo. Ang hinahabol mo lang naman, ay ang pagiging asawa ng direktor. Ngayong nakakulong na ang direktor. Tapos na rin ang pagiging ginang mo. Tama si Jiangwo. Liting, umalis ka na habang maaga pa. Simpleng pamilya lang kami. Hindi ka namin kayang alagaan. Zhao Krihua, huwag ka nang gatong pa dito.
Noong nagnakaw ang anak mo, bakit hindi mo siya pinalayas? Naging masama ang anak ko dahil sa'yo. Kung hindi ka aalis, kaming tatlo sa pamilya, paano kami magsisimulang muli? Pamilya ng tatlo. Ako ang nanganak kay Lele. Ano naman kung ikaw ang nanganak? Tingnan mo ang bata. Sa ilang araw na kasama ka. Ang payat-payat na niya. Kahit mainit na kanin, hindi ka makapagluto. Lel, sumama ka na kay mama. Simula ngayon, aalagaan ka na ni mama. Mag-aaral si mama na magluto para sa'yo. Ayoko sa'yo. Lel, nagmamakaawa si mama sa'yo. Hindi mo nga mahal ang sarili mong nanay. Kaya hindi mo rin ako mamahalin. Anong sinabi mo? Si Lola, ang pinakamabait sakin. Pero ikaw, pinalayas mo. Si Lola, ninakaw mo ang pera ni Lola. Masama ka. Ayokong sumama sa masamang tao. Narinig mo, kahit bata malinaw sa kanya, kung anong klase kang tao. Pipirma ka o hindi. Kung hindi ka pipirma, ako ang pipirma para sa'yo. Umalis ka ng walang dala. Kung saan ka nang galing, doon ka bumalik. Lily, patawarin mo si mama. Buti naman at umalis na. Sa wakas umalis na rin ang malas. Ma! Noon, pinalayas ko siya. Boss, parang awan niyo na po. Pwede po bang makahingi ng isang mangkok ng kanin? Kahit kanin lang po. Hay! Nag-away ba kayo sa inyo? O, sige, upo ka. Ang lamig-lamig pa naman ng panahon. Kumain ka ng mainit. Sige na, Ineng, kumain ka na. Libre ko na yan. Ting-ting, kain na. Anong problema? Hindi ba masarap? Iyang itsura mong kumakain habang umiiyak. May naalala tuloy ako. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Ganito ring kalamig ang panahon. May isang ale. Medyo mas matanda pa sa nanay mo. Hating gabi rin siyang pumunta rito. Pinalayas ng sarili niyang anak na babae. Yung ale, hindi mukhang ordinaryong tao. May tindig siya. Hindi siya nanghingi ng pagkain. Nagtanong siya kung pwede niyang gamitin ang kawali ko para makapagluto siya. Ang niluto niya ay ganito ring sinangag na may itlog. Pagkatapos niyang kumain, pinunasan niya ang kalan hanggang sa luminis, tapos may sinabi siya sa akin. Anong sinabi niya? Sabi niya, sa edad na 50 para sa sarili ko na lang ako mabubuhay. Pagkasabi noon umalis na siya, at yung tindig niya, diretso na diretso. Hindi ko iyon makakalimutan habang buhay. Hay, anong nangyari sa'yo, Hija? Ako po, Nay. Nalaman ko lang kung ano ang lamig noong pinalayas ako. Nalaman ko lang kung ano ang gutom noong kumain ako ng bigay ng iba. Nay, mali po ako. Karma. Karma ko po lahat ng ito. Ngayon naintindihan ko na kung gaano ka noong gabing iyon. Ginaw na ginaw, at nawala ng pag-asa. Hay nako. Hija, malamig sa sahig. Tumayo ka na. Sa buhay na ito, sino ba ang hindi pa naliligaw ng landas? Manong, kayo po. Maaari niyo po ba akong turuang magsangag? Turuan ka. Isang maselang dalaga na tulad mo. Bakit mo gustong matutunan ito? Madumi at nakakapagod ang trabahong ito. Buong araw kang mababalot sa usok at mantika. Kaya ng nanay ko. Kaya ko rin. Ang nanay mo ay ang nanay mo. At ikaw ay ikaw. Hindi ako yung dating ako. Mula ngayon gusto kong mamuhay ng tama. Hindi po ako magpapaturo ng libre. Ako na po ang magiging katulong ninyo. Kahit maghugas ng plato o maghiwa ng gulay, kahit ano po. Isa lang po ang hinihiling ko. Ang kakayahang buhayin ang sarili ko. CJ, bukas ng gabi 10:00. Dalhin mo lang ang sarili mo.
Salamat po. Dapat may lakas ang pulso mo. Kailangang mainit ang kawali, at dapat buhaghag ang kanin. Sinangag bato o pandikit. Pasensya na po. Ulitin ko po. Hindi masakit. Masakit. Kung masakit, bakit hindi ka sumisigaw? Noong gabing pinalayas ko si nanay. Mas matindi pa rito ang sakit na naramdaman niya. Pero hindi man lang siya sumigaw. Nay, hindi ako humihingi ng tawad sa'yo. Hinihiling ko lang na sa pamamagitan ng amoy mantikang ito, ay mahugasan ang kayabangan ko. Noong araw. Ek, isang order ng sinangag na may itlog. Dagdagan po ng sibuyas. Sige po. Magkano po? 10 piso. Nay, ginamit mo ang isang mangkok ng kanin. Para wasakin ang buhay mo. Ako, gusto ko ring gamitin ang isang mangkok ng kanin. Para mabawi ang dangal ko bilang tao. Ngayon, buong araw tayong naging abala sa tindahan. Lumabas muna tayo't maglakad-lakad. Para matunawan. Halos hindi ka nga kumain eh. Kumain ako ng 3 mangkok. 2.5 lang. Yung huling kalahati, palihim mong ipinakain sa aso. Kunwari di ko nakita. Yung aso. Ha ha ha. Yung tingin niya sa kin. Kawawa naman. Grabe tong sinangag. May lasa ng lanting. 10 piso isa. Mas mura kaysa sa lanting. Ang galing talagang magluto ni ate. Bakit? Sabi nila. May lasa daw ng lanting. Nagkataon naman. Tara, tingnan natin. Ma, gusto mo bang umupot kumain ng isa? Siulan, kain ka pa. Hindi na. Yung apoy sa kawali. Kabisado na niya. Manggu, uwi na tayo. Hello. Egg fried rice. 10 piso.